Ulitin ko lang ho yung order ninyo. Isang chicken inasal, isang pork liempo, at 3 order ng sisig. Hey! Anton! Anton! Ma'am Banong, anong ginagawa niyo rito? Ma'am sir, sandali lang po ha. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng tubig? Maupo muna kayo riyan. Hindi na iyo. Napasugod lang naman ako rito para ibalita sa yung nagkakagulo sa bahay niyo ang nanay at tatay mo. Ho, siguradong si tatay na naman ang may kagagawa niyan. Boss, kailangan ko munang umuwi. Emergency lang. Ay, halika rito. Mas mapapabilis na makarating ka sa inyo kung sasakay ka ng tricycle. Ano naman ang ginawa ni tatay? Ha, inay? Ang nanay mo kasi anak, pinilit na naman niya akong ibigay sa kanya yung pinaghirapan kong ipunin na pang tuition mo sa susunod na semester. At ibinigay niyo naman kay tatay? Yan ang magagawa ko, Anton. Wala naman ako laban sa tatay mo. Alam mo yan. Inay, oo, wala kang labang kay tatay tuwing sinasaktan ka niya. Pero hindi naman ibig sabihin nun, wala ka nang magagawa. Anak. Tama po ba itong ginagawa mong pagtitiis ha, inay? Hindi ba at nung nakaraan, munti ka nang matuluyan, kundi lang siya napigilan ng mga kapitbahay? Anak, hindi mo kasi naiintindihan. Alin pa ang sa tingin ninyo na hindi ko pa rin naiintindihan ha, inay? Matanda na ako, inay. Naiintindihan ko na ang lahat kung ano ang nangyayari sa pamilyang ito. Akala ko noon, normal lang na ganoon. Pero hindi pala. Nagising na ako, inay. Sana kayo rin magising na. Ayoko lang naman kasing masira ang pamilya natin. Ayokong mawalan ka ng ama. Parang ang matagal na akong walang tatay eh. Ainin ko naman ang buong pamilya. Nakasama siya. Kung wala naman siyang pakialam sa akin. Kayo lang naman itong nagpapakakubang magtrabaho para maitaguyod ako. Samantalang si tatay, ang alam lang niya, saktan kayo sa tuwing hindi niya makuha ang gusto niya. Inay, umalis na tayo sa impyerong bahay na ito. Ano ka mo? Iwan na natin si tatay. Magpakalayo-layo na tayo ng lugar. Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo? Hindi madali ang iwan ng tatay mo. Alam mo naman na bawat kilos ko binabantayan niya. May naisip na akong paraan, nanay, para matakasan natin si tatay. Anton, kung ano man niyang naiisip mo, kung masama man yan, huwag mo nang ituloy. Hindi naman. Huwag kang maingay. Nakabalik na yata ang tatay mo. Norma! Ano yon? Inay, Hayaan mong ako ang umayos nitong gulo sa pagitan namin ng tatay mo, anak. ayun na naman kayo. Sa haayusin ng gulo. Pero ang ginagawa lang naman ninyo ay ang magtiis ng paulit-ulit. Ito na ang huling pagkakataon na maririnig mo ang mga salitang iyon, Anton. Norma! Ano ba? Lintik na parang hindi ka tinatawag ah! Aswang Radio. Isang magandang araw sa mga masusugid nating tagapakinig. Sana ay magtapos din ng maganda ang araw natin, no? Dahil talaga namang, naku,
Alam kong magkakapareho tayo ng nararamdaman sa mga sandaling ito pagkatapos mapakinggan itong unang bahagi ng kwento ipinadala sa ating letter sender for today. Simula pa lang yan. Talagang may kurot na, di ba? So ano kaya ang magiging kapalaran ng mag-inang ito? Scary, nakakakaba. At alam kong gusto na ninyong malaman yan kaya wag na nating patagalin pa at sabay-sabay na nating pakinggan kung saan tayo dadalhin ng kwento ng mag-inang itago na lang natin sa pangalang Anton at Norma. Ano ba yon? Inay! Anong
Anong sa inyo? Ikaw ba ang may-ari nitong tindahan? Ay, nako, hindi. Naitanong ko lang kung anong kailangan ninyo at baka hindi kayo marinig ng tindera. May katandaan na yon at mahina na ang pandinig kaya kapag nasa loob, kahit malit-litid mo katatawag, hindi niya maririnig yun. Ganun ba? Kung may bibilhin kayo, doon na lang sa susunod na tindahan. Baka matagalang pang lumabas ang tindera riyan. At hapon na. Baka nagluluto na yun ang panghapunan. Hindi naman kami bibili. Magtatanong lang sana kami kung saan banda rito may Oh. paupa ang bahay. Maswerte ka. Tamang tao ang napagtanungan mo. Talaga ba? May alam ka? Oo. Saan? Pwede mo ba kaming samahan ng inay? Naghanap kasi kami ng matutuluyan pansamantala. Oo naman. Tara, sunod kayo sa akin. Sandali, anak. Gaano tayo nakakasiguro na hindi manggagancho ang isang yan? Maayos naman siyang manabit, inay. Tsaka, maayos naman kausap. Huwag kayong mag-alala. Wala akong masamang intensyon sa inyong mag-ina. Tutulungan ko pa kayo. Oh, nay. Tayo na. Eto, nakatira na lang ang kulang. Naku, iho. Parang hindi naman yata namin kakayaning mag-ina na makabayad ng upa rito. Wala kasi Ay, kaming... huwag nyo na akong problemahin pa ang upa. Basta't magbayad na lang kayo ng bill sa tubig at sa kuryente. Ay, okay na yun. Pagkatapos, pakimaintain na lang din ang paligid para palaging malinis. Libre? Oo. Basta ba't wala kayong sisirain dito sa bahay at aasikasuhin ninyo ng ayos ang paligid? Bakit ang bait-bait mo sa amin? Hindi mo nga kami kilala. Pero parang tiwalang-tiwala ka na hindi kami gagawa ng masama. Itong bahay na ito kasi ay minana ko lang din sa namatay kong tiyuhin na matandang binata. Pero nangyari kasi, mas nagkakaproblema lang ako dahil tuwing umaalis ang naupa. Kung walang sira, nananakawan naman ako ng mga gamit dito. Yun na nga. Hindi mo pa kami kilala. Pero, nagtitiwala ka na kaagad sa amin. Unang tingin ko sa inyong mag-ina, wala naman akong nararamdamang hindi maganda. Siguro bibigyan ko lang kayo ng mga 1 buwan para obserbahan kung mapagkakatiwalaan niya ba kayo o hindi. Pero kung hindi niyo mamasamain, bakit kayo napadpad dito? Tumakas kami sa tatay kong walang ibang ginawa kundi manakit at pahirapan itong si inay. Hindi tama ang ginagawa niya. Kaya lumayo na kami. Grabe naman. Nakakaawa naman pala talagang kalagayan ninyo. Tama lang nga na tulungan ko kayong mag-ina. Para sa amin. Ang lagay nito tatanggapin namin ang alok at kondisyon mo, iho. Dahil sa mga oras na ito kailangan talaga namin ng matutuluyan. Maraming salamat sa kabaitan mo. Oo nga. Salamat talaga. Walang anuman. Masarap sa pakiramdam na nakakatulong sa mga kagaya ninyong may pangangailangan. Kung may iba pa kayong kailangan tulong, huwag kayong mag-atubiling magsabi sa akin, ha? Basta kaya ko kayong tulungan. Bakit hindi? Ayaw naman naming abusuhin ang kabaitan mo. At saka nga pala, nakikita niyo yung bahay sa tapat, makatawid ng kalsada? Oo. Yun ba yung bahay ninyo? Oo. Doon ako nakatira, kasama ang bunso kong kapatid. Kaya madali lang ninyo akong makikita kung sakali. Pero iho, ano nga bang pangalan mo? Napakabait mo sa amin. Pero hindi ka pa namin kilala.
Bonnie na lang po ang itawag niyo sa akin. Ako naman si Norma. Hmm? At ito naman ang anak kong si Anton. Anton? Sa wari ko ay mas maedad ka sa anak kong ito. Kung maaari sana, pakigabayan mo nga siya rito. Nag-aalala ako na baka mapatrobol dahil bago pa lang kami sa lugar ninyo. Mabait naman po ang mga tao rito sa baryo namin. Minsan nga lang may mga pangyayaring hindi maganda. Gaya ng ano? Ano? Kapag yung may mga dayo, minsan kasi talaga may mga bagong salta at magulo. Oh, siya, uwi muna ako para makapaghanda ng hapunan. Baka mamaya dumating na si Bunso at magreklamo yon dahil wala pang luto. Kita-kita lang ulit bukas. Paano, inay? Halina kayo sa loob. At nang makapagpahinga naman tayo, bibili na lang po ako ng hahapunanin natin sa mga karinderya dun sa kanto. Sige anak, napagod din ako sa biyahe natin eh. Inay, ano ba yan? Sinabi ko naman sa inyo na mamamalengke lang ako saglit. At ako na po ang magwawalis niyan. Ginawa na naman ninyo. Ikaw naman anak. Alam mo, masama rin yung walang masyadong ginagawa. Sanay na ako na palaging nagtatrabaho. Baka naman manghina na ako niyan kung hindi na ako gagawa dito sa bahay. Ayoko na kasi kayong napapagod. Buong buhay na lang ninyo, Nay. Kayo itong nagtataguyod sa pamilya natin. Ngayong matanda na ako at kaya ko na. Hayaan yung ako naman. Nakakatuwang marinig yan mula sa iyo, anak. Talagang ibang-iba ka sa tatay mo. Inay, huwag niyo kong maikumpara kay Itay. Dahil wala siyang ginawang matino mula pa nung magkaisip ako. Kung may pinagbanahan man ako, ikaw yun, Inay. Aba, dahil dyan, ano bang i-request mong luto sa ulam? Bumili po ako ng panghumba. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim nun eh. Graduation ko pa yata noong high school ako. Nung huli kayong magluto nito. Ay nako, oo nga eh. Paborito mo pa naman ang humba. Pasensya ka na anak. Alam mo naman ang sitwasyon ng buhay natin noon. Lahat na lang ng pagtitipid ginawa ko. Hindi ko na namalayan na. Hayaan na ninyo ang lahat ng yun, Nay. Kalimutan nyo na yung nakaraan. Past is past, ika nga. Napakaswerte ko talaga na ikaw ang naging anak ko. Mabait, mapagmahal, maunawain. Lahat na yata ng magandang katangian ay nasa iyo na. Maswerte ang mapapangasawa mo, anak. Nay naman, asawa ka agad. Wala pa sa isip ko ang bagay na yan. Ang gusto ko, makapagtapos muna sa pag-aaral. Ang lagay kailan mo babalak mag-enroll? Kung itong semester na darating, wala pa talaga akong maibibigay sa iyo, Huwag niyo na pong problemahin yun, Inay. Ako na ang bahala. Naghahanap na naman ako ng mapapasukan trabaho sa bayan. Medyo naalat nga lang. Sabi naman ni Bonifacio, maaari tayong humingi ng tulong sa kanya. Bakit hindi ka magtanong para kung sakaling may alam siyang pwedeng mapasukan na trabaho, maipasok ka niya? Nakakaya na rin kasi, Inay. Tignan naman ninyo kung gaano siya kabait sa atin. Isang linggo niya na tayong dinadala ng mga kung ano-ano rito eh. May mga tao talagang ganon, anak. Tatay mo lang naman ang hindi mabait na kakilala natin eh. Pero palagi kang mag-iingat sa paghahanap mo ng trabaho, ha? Inay, Nakakatakot ngayon. Hindi mo alam kung ano ang nag-aabang na panganib sa'yo sa paligid. huwag kayong mag-alala, Nay. Malayo itong lugar na ito at liblib pa. Wala namang may alam dun sa atin na dito tayo nagpunta, hindi ba? Matatagalan bago niya tayo matuntun. Hindi naman ang tatay mo ang tinutukoy ko eh. Kanina kasi, noong maagang maaga na nagwawalis ako rito sa bakuran,
Narinig kong nag-uusap ang mga kapitbahay. Hindi ko masyadong maintindihan kasi nga hindi naman ako makalapit. Pero ang nahagip ng pandinig ko, meron daw na-rescue nung nagdaang gabi na parang inatake ng mabangis na hayop. Mabuting araw at hindi napatay kasi nakatakas. Hindi raw yun iisang beses na nangyari dito. Parang yan din yung usap-usapan kanina na narinig ko dun sa bayan. Habang namamalengke ko, Nay. May nagsasabi, kahit noon, iniiwasan na ang baryong ito. Dahil marami raw naninirahang mga aswang. Ano ka mo, mga aswang? Maraming aswang dito? Inay naman. Sa tandaan nyo nang yan, naniniwala pa rin ba kayo sa mga kwentong ganyan? Ang tagal ko na nga nagpupuyat pero ni minsan, wala naman ako nakikitang aswang. Kahit yung mga multo na sinasabi nila sa labas sa hating gabi, hindi rin yung totoo. Abay, malay mo naman. Hindi ka palang nakakakita kasi walang ganun sa atin. Kapag ganyan na may bali-balitang may aswang sa lugar na ito, talagang huwag mong ipalagay ang loob mo, Anton. Opo, Inay. O siya, magluluto na muna ako. Naghahanap ka ba ng trabaho? Kanina ka pa dyan? Hindi naman. Katarating ko lang actually. Ganun ba? Oo, sabi ko kung naghahanap ka pa ng trabaho. Oy, may re-recommenda ka ba sa akin? Nahiya na rin kasi talaga akong magtanong Ikaw naman Para yun lang Maliit na bagay yun. May alam akong naghahanap ng trabador. Taga-ani ng tubo. Kaya mo yun? Kakayanin. Kailangan ko ng trabaho Oh sige, bukas sasamahan kita ron. Mga bantang hapon. Salamat, Bonnie. Wala ka naman. O siya, uwi na ako Pasensya ka na talaga, Anton. Hindi na kita nasabayan pa uwi. At tumawag itong kapatid ko. May iniuutos sa akin. Ayos lang naman yon. Naintindihan ko. Isa pa, kaya ko naman umuwi mag-isa Okay, mabuti naman kung ganon. Pero sumagay ka na ng tricycle. At nang sa ganon, mapabilis ang pag-uwi mo. Nako, hindi na. Lalakarin ko na lang. Hindi naman gaano kalayo. Tsaka kapag ganitong oras, medyo matagal kung maghihintay pa ako ng daraang tricycle. Ikaw ang bahala
Anong nangyari sa akin? Sa kasamaang palad na dagit ka ng wakwak. Mabuti na lang at dumating itong si Cecilia. Nabugaw niya ang wakwak, kaya nabitawan ka. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakakuha ka ng kalmot sa balikat nung dagitin ka. Kaya nilagnat ka ng mataas. Ganun pala. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? O ganda na lang itatawag ko sa'yo? Uy, baka rin bata ah. Lia, yun na lang ang itawag mo sa akin. Tama, kasi medyo mabantot ang tunay niyang pangalan eh. Cecilia! Kuya, Ano? At kumukuya-kuya ka na? Eh, parang kanina lang gigil ka. Ang tawag mo sa akin, Bonifacio. may bisita tayo kaya wag kang magulo. Bahala ka na riyan kay Anton. Yung wakwak na sinasabi mong tumagit sa akin? Ibon ba yun? Sa tingin mo ba, isa lang yung ordinaryong hayop? Hindi ko alam. Kung ano, paniniwalaan ko, Lia. Bakit? Sa tingin mo ba niloloko kita? Bakit naman ako gagawa ng kwento? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang hirap lang kasing paniwalaan na totoo ang mga aswang. Lalo na sa kagaya kong ni minsan, hindi naman nakakita. Pero ngayong nagkaroon ka na ng engkwentro sa isa, hindi ka pa rin ba maniniwala? Nalagay na nga sa alanganin ng buhay mo eh. Kung hindi ko nabugaw yung wakwak, eh di winakwak ka na nun at kinain ang lamang. Nung binugaw mo yung wakwak, anong ginamit mong pambugaw? Yung holy water, bakit? May naalala kasi kung may narinig akong magkakasunod na putok ng baril noon. Okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Yung narinig mo kaninang mga putok, baka yun yung anak ni Konsehal Riming. Kapag nalalasing kasi yun, nagpapaputok. Minsan nga nakakatakot kasi baka may matamaan ng ligaw na bala. Oo nga. Pero ako, para akong tinamaan ng ligaw na pana. Anong sabi mo? May boyfriend ka na, Lia? Ha? Ano? Wala. Strict ang kuya ko eh. Talagang ako pang itinuro mo? Ikaw nga itong choosy. Talaga ba? Hindi ah. Kung ganun, baka pwede naman ako manligaw sa iyo. Ikaw ang bahala. Napangiti akong muli nang makita kong tila pinamumulahan na ng mukha ang dalaga. Totoo naman ang sinabi ko at wala yung halong biro. Nakadagdag sa paghanga ko kay Lia ang katotohanang ito ang nagligtas ng buhay ko mula sa wakwak. Oh, bakit bumangon ka na? Mataas pang lagnat mo ah. Kailangan ko nang umuwi. Mag-aalala si inay dahil di pa ako umuwi. Nasabihan na ni kuyang nanay mo na narito ka sa amin. Kaya may ka muna ulit dyan. Huwag ka na mag-alala, okay? Anong sinabi ni Bonnie kay inay? Baka sinabi niyang inatake ko ng aswang. Naku, mag-aalala yun. Sinabi nga niya sa nanay mong totoo. Ano? Dahil yun ang mas makabubuti. Ang malaman niyang totoo. Tsaka kailangan pa ba magsinungaling? Kaya kanyang puntahan dito para alamin ang tunay mong lagay. Hayun lang kayo sa tapat ng bahay namin, oh. Ibig mong sabihin, nagpunta na rito si inay? Oo. Nagpunta siya kaagad dito kanina para tingnan ka. Pero inihabilin ka niya sa amin dahil may pupuntahan daw siya. Pupuntahan? Saan daw? Hindi niya nabanggit eh. Pero sabi niya mabilis lang daw. Napawi ang tingin ko sa orasang nakasabit sa dingding. Lagpas hating gabi na ng sandaling iyon at labis na akong nag-iisip. Saan naman kaya pupunta ang nanay ko? Baka natanong ng kuya mo.
kung nakabalik na si inay sa bahay. Oo naman, nakabalik na. Maaga-aga pa yun nang umuwi siya. Hindi ko alam kung anong trip ng nanay ko sa buhay niya. Siya na nga itong may sabi sa akin na delikado ang lumabas ng gabi. Baka naman malakas ang loob dahil may kasama naman siya. Kasama? Oo, may nagatid sa kanyang lalaki. Hindi ko nga lang nakita ang mukha at nakatalikod sa direksyon ko. At lintik. Bakit? Anong problema? Ang malaking problema ay baka tatay ko pa ang kasamang yun ng aking nanay. Baka naisipan na naman niyang patawarin ng asawa niyang wala namang naiambag na mabuti sa buhay namin. Nakakasama lang ng loob na pagkatapos ng paghihirap naming makatakas lang ay ganun pa ang gagawin niya. Salamat ulit sa pagliligtas mo sa buhay ko, Lia. Hayaan mo, isang araw makakabawi rin ako sa iyo. Sa ngayon, kailangan ko munang makauwi. Kailangan kong makausap si inay. Ganun ba? Sige, ihahatid na kita sa inyo. Hindi na kailangan. Diyan lang naman sa tapat eh. Hindi naman siguro ko madadagit ulit ng wakwak kung ganyang kalapit lang ang uuwian ko. Sige, ikaw ang bahala. Inay? Inay? At sino naman ang lalaking yan, inay? Yan ba ang lalaking kasama nyo na nagatid sa inyo? At bakit wala siyang suot na pangitaas? Magandang gabi sa iyo, Anton. Walang maganda sa gabing ito. Anton, huwag ka namang ganyan magsalita. Kinakausap ka ng ayos ng tao. Baka masama pang pakiramdam ng anak mo kaya siya ganyan. Ang mabuti pa mauna na ako. Maraming salamat sa tulong mo, Norma. Hanggang sa muli nating pagkikita, Anton. Ano? Ganun na lang yun, Nay? Bigla siyang lalabas galing sa kwarto nyo? Hindi mo pa alam kung bakit siya narito, anak. Ano bang kailangan niya sa inyo, ha, inay? Yung lalaking yun, yung bang pinalit nyo kay Itay? Eh ano naman kung siya nga? Inay, magkulos tili ka. Oh, hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang tuluyan ang mawala sa sistema ko ang tatay mo? Pero hindi naman sa ganitong paraan. Napapalitan nyo si Itay ng ibang lalaki sa buhay ninyo. Hindi naman kami kasal ng tatay mo. O anong problema ron? Parang hindi naman kayo nadala niyan. Mukha bang mauuwi kayo sa kasalan ng lalaking yun? Tumigil ka sa mga sinasabi mong kung ano riyan, ha, Anton? May pangalan ng lalaking yon.
Sandro! Wala akong pakialam. Kahit na ano pa ang pangalan niya. At kung anong klaseng tao pa siya. Ang gusto ko lang na mangyari ay hiwalayan niyo ang lalaking yun. Tantanan ninyo, inay! Magtigil ka! Nanlaki ang mga mata kong nakipagtinginan kay inay ng sandaling iyon. Iyon lang ang unang pagkakataon na nagalit siya sa akin tulad ng noon. Palagi siyang pasensyosa sa lahat ng bagay na may kinalaman sa akin. Inay, di ko akalain na darating ang araw na ganyan ka. Hindi ko alam kung anong ibig mong ipunto, Anton. Ang sa akin lang naman, huwag mo na akong pakialaman sa pagkakataong ito. Huwag mong kalimutan na ako pa rin ang nanay mo. Pumasok na ang aking ina sa kwarto at naiwan ako sa salang malalim ang iniisip. Sa totoo lang, ibang pakiramdam ko sa lalaking nagngangalang Sandro na yun. Ramdam ko na tila may negatibong enerhiya siyang daladala sa naging pagpasok niyang yun sa bahay. Eto, magkape ka muna. Salamat. Ikaw pa talaga itong may pakape samantalang ako itong sumugod dito para manligaw. Seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Bakit naman di? May bagay ka pa kasing hindi alam tungkol sa akin. Oh, ano yun? Pwede mo naman sabihin sa akin, Nena. Siguro naman, kaya ko yung tanggapin. Lia? Oh, Ami.
naman ang punta ninyo, inay? Mabilis lang ako. Nagluto naman ako na ng pagkain para kapag sakaling magutom ka niluto ko ulit yung paborito mong humba. Ang tinatanong ko po yung sagutin ninyo, saan ang punta ninyo? Bakit ba inuusisa mo pa? Uuwi naman ako Hindi naman kita pinababayaan. Oo nga. Pero gusto kong malaman kung saan kayo pupunta. Magkikita lang kami ni Sandro. Ayaw mo naman kasing nandito siya. Kaya ako na lang ang pumupunta sa kanila. Ano? Kayo pa talagang dumadayo ron sa bahay ng lalaking yun? Talagang bis na bis pa kayo. Oh, ano bang masama sa itsura ko? Presentable naman ako, hindi ba? Inay, kung hindi kayo nahihiya, kahit para sa akin na lang. Ano bang dapat kong ikahiya, Anton? Ano bang masama sa ginagawa ko? Ikaw nga itong panay din ng puntaron sa kabilang bahay para mandigaw doon sa kapatid ni Bonnie. May narinig ka ba sa akin? Wala naman. Inay, iba yung ginagawa ko sa ginagawa mo. Anong samang hitsura naman nung... Wala namang may alam dito ng tungkol sa aming dalawa ng tatay mo at walang nakakakilala. Pwede kong sabihin na patay na siya. O basta, hiwalay na kami, ganon. Total simula naman nung umalis tayo sa bahay, naghiwalay na kami ng landas. Ganon na lang yon. Hindi ko naman kayo pinipigilan kung gusto nyong muling sumugal sa pangalawang pagkakataon. Pero, wag sa lalaking yun, inay. Nakikiusap ako. Iba ang pakiramdam ko sa Sandro na yon nung tumapak siya rito sa loob ng bahay. Hindi ka ba titigil? Inay, huwag ka magalit, okay? Pinagsasabihan lang naman kita. Pinagsasabihan. Ang dating kasi sa akin ay parang pinalalabas mo na isa akong masamang ina. Hindi yun sa ganun, inay. Napansin ko lang naman na parang nagbago ka na. Parang hindi na ikaw yung nanay na dating kilala ko. Parang kang naging ibang tao sa akin. Binago ka ni Sandro. Ano bang ginawa niya sa inyo, ha, inay? Ginayuma ka ba niya? Anton, napapadalas ka yata rito kapag may niluluto itong kapatid ko Huwag mong biruin, kuya, baka masamid ang mainit na sopas. Alam naman ninyong dito lang ang takbuhan ko kapag nagkakasagutan kami ng inay. Dumatalas ang sagutan ninyo Naririnig namin ni Leah kahit gabi. Nagsisigawan kayo. Ano bang nangyayari sa inyo? Nagiging suwail ka na bang anak? Palagi kayo nagkakagulong mag-ina. Hindi ako, ha. Sinay kasi. May bagong karelasyon. Ang laki na nung pinagbago niya simula nung magkakilala sila ng lalaking yun. Minsan nga iniisip ko kung nagayuma ba siya ng lalaking yun Balisa ba? Laging gustong nakikita at kasama yung lalaki? Oo, ganyan nga. Laging galit sa akin. Kapag pinapansin ko, pinipigilang umalis. Sa malamang nga ay nagayuma siya. Ay hindi naman magbabago ng ganun kabilis ang isang tao kung walang ginawa sa kanya. Sino yung lalaki? Sandro yung pangalan. Hindi ko alam kung taga saan Yung moreno na matangkad na maskulado na naghatid sa kanya nung gabing inatake ka ng wakwak? Oo, siya nga. Kilala mo? Lakot. Delikado pa yata ang nanay mo. Bakit? Nambubugbog din ba yung Sandro na yun? Kagaya ng tatay ko? Alam mo kasi, Sabihin mo na sa kanyang totoo, Leah. Total din naman ay nasangkot na silang mag-ina sa gulong ito. may mga gumagarang aswang dito. Yung iba nakikihalubilo mismo sa mga taga-baryo at dito naninirahan. Ang iba naman, mga dumadayo lang. Dahil alam nilang liblib itong lugar. Kaya binabantayan namin mabuti tong baryo at nilalabanan namin sila.
Isa sa mga pinaghihinalaan ay yung si Sandro. Kung ganun, hindi nagkataon lang ang pagkakaligtas mo sa buhay ko nung gabing yon. Oo. Pero sana sikreto lang natin ang tungkol sa ginagawa namin. Walang dapat makaalam ng tungkol sa amin. Dahil kapag nangyari yon, mas madali kaming matutugis ng mga aswang. Yung wakwak na dumagit sa'yo, isa yon sa mga notorious na aswang na hinahunting ng grupo namin. Hindi mo ba namukhaan ang wakwak na yon, Lia? Hindi eh. Nitong nakaraan nga ilang beses kong hinabol para makita ko ang anyong tao pero wala eh. Ang bilis mawala kahit sugatan. Parang may tumutulong. Ang suspecha ko nga, baka ang nanay ni Anton. Ang nanay ko? Oo. Kung mapapatunayan natin na si Sandro ang aswang na umatake sa'yo, sa malamang ang nanay mong tumutulong sa kanya. Alalahanin mong mabuti kung may napapansin ka bang kakaiba sa ikinikilos ng nanay mo. Palagi siyang umaalis ng hapon eh. Pagkatapos kong bumalik ng bahay, madaling araw na. Pero kung si Sandro ang umatake rito kay Anton, baka naman tinutulungan ng nanay niya ang aswang na yun. Alam mo na, lagay yung mga. Susunod na lang yun ang susunod sa mga ipinag-uutos sa kanya ng aswang. Natatanggal ba ang bisa ng gayuma, ha? Oo naman. Yung nga lang, minsan matagal ang proseso. Inaabot ng ilang araw bago tuluyang mawala. Matutulungan mo rin ba ako sa bagay na yun, ha? Pwede naman. Pero kailangan nating madala si Aling Norma kay Ami. Galing siya sa pamilya ng magagaling na albularyo. Tsak na magagamot niyang nanay mo. Salamat naman kung ganun. Mag-ingat ka, Anton. Kung si Sandro talaga ang wakwak na umatake sa'yo, tsaka ako nababalikan ka nun. Baka hindi siya tumigil hanggat hindi ka niya napapatay. Oo nga. Tsak ako nababalikan ka niya. Nang sa ganon, tuluyan niya ng makuhang nanay mo. Sigurado ba kayo sa sinasabi niyong yan? Kasi sa totoo lang, natatakot na talaga ako. Magkasabay na tango ang itinugon sa akin ng magkapatid. Lalong gumapang ang takot sa akin. Ano bang magagawa ko para lumaban sa isang aswang? Minabuti ko na muna ang umuwi sa bahay. Kailangan kong madala si inay kay Ami gaya ng sinabi ni Lia. Ngunit laking gulat ko nang wala akong nadatnang ina sa bahay. Oh, bakit ang bilis mo naman yatang bumalik? Wala si inay sa bahay. Sabi mo nga palagi siyang sumasama ron kay Sandro, aka pinaghinala ang aswang. Sa malamang, mamaya na naman ang balik ng nanay mo. Masama ang kutob ko na ngayon. Wala nang balikan si inay. Pagpasok ko ng bahay kanina, kinutuban na ako kaagad. Pagtawag ko pa lang na hindi na siya tumugon. Oh? Kaya tinignan ko ang damitan niya. At wala ni isang damit niya roon. Ang ibig mong sabihin ay nakipagtaanan na si Aling Norma kay Sandro? Sino nakipagtanan? Ano ang nangyari sa'yo, Cecilia? Cecilia? Yun ang tunay niyang pangalan. Ang baltot, hindi ba? Ha? Hindi ah. Imbis na kung ano-ano pang pinagtatalunan ninyo, ang mabuti pa hanapin natin kung saan naroon ang ina mo. Anton, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Hindi ba't gusto mong malaman kung nasan si Aling Norma? Siyempre. Di ko pwedeng pabayaan ang nanay ko sa aswang na yun. Sumunod ka sa akin. Isinakay kami ni Bonnie sa kotse at inihatid sa gitna ng kawalan. Kami na lang ni Lia ang tumawid ng kalsada at tinahak namin ang malawak na tubuhan hanggang sa marating namin ang dulong parte noon kung saan sunod naman kaming pumasok sa isang magubat na daan. Nakakatakot ang lugar, lalo na at gabi. Pero bawat kilos ni Lia ay nagsasabing pamilyar na ito roon. Hindi ko alam gaano kalayo ang nilakad namin. Basta may natanaw na lang akong isang tila bahay sa gitna ng kagubatang iyon. Ito ba yung secret hideout ninyo? Ano sa tingin mo? Oo. Ang astig ah. Nasa pusod ng kagubatan. Para akong nasa shooting ng pelikula. Magseryoso ka nga rito, Anton. Hindi marunong makipagbiroan ng mga tao rito. O bakit naman? Ang boring kaya nung wala kang ligaya sa buhay mo. Kung maaari lang sana na puro na lang ligaya sa buhay. Ang problema, hindi ganun ang realidad ng buhay para sa iba.
Kagaya na lang ng mga miyembro ng sikretong organisasyong ito. Naiintindihan ko naman na mahirap ang makipaglaban sa mga aswang. Hindi lang yun dahil doon. Marami sa amin ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kagagawa ng mga aswang. Isa na kami ni Kuya Bonnie sa mga yun. Ay, sorry. Masayahin ang kuya mo. Hindi ko inaasahan na may dinadala pala kayong ganyan. Ang ama't ina namin, pinatay ng mga aswang nang walang kalaban-laban. Kaya ang lola at tito na lang namin ang nagpalaki sa amin. Gaano ba karami ang miyembro ninyo? Hindi ko maaaring sabihin sa'yo kung ilan talaga kami at kung sino-sino. Walang pwedeng makaalam talaga sa tungkol sa amin. Pero dahil nasa panganib ang nanay mo at delikadong buhay mo sa aswang, bibigyan kita ng akses dito. Sapat na yung kami lang ni ate aming kilala mo. May chance ba akong maging miyembro? Depende. Marami ka munang kailangang patunayan. Para kang lumulusot sa butas ng karayom. Libra, nariyan lang si Ami. Gemini? Pasensya na. Pero hindi ako nakaka-relate. Hindi kami nagtatawag dito sa tunay naming mga pangalan. Ang totoo, hindi namin alam ang pangalan ng isa't isa. Maliban na lang sa amin ni Cecilia dahil matalik na magkaibigan ng mga magulang namin. Oh, okay. Si Sandro, yung pinaghihinalaan nating aswang. Malakas ang kutob ko na siyang nakaengkwentro natin nung gabing dinagit si Anton. Ngayon, mukhang hawak na ni Sandro ang nanay ni Anton. Nawawala raw sa bahay nilang mga gamit. Nagkusang loob o ginayuma? Ginayuma. Mahanap mo bang nanay niya? Subukan natin. Dumaan kami sa isang mahaba at may kadilimang hallway. Napansin ko maraming mga kwarto sa lugar. Ngunit hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng mga yun dahil puro nakasara ang mga pinto. Isa akong tagalabas kaya alam kong wala naman akong karapatang mag-usisa. Isang bagay lang ang habol ko roon, ang malaman kung nasaan ang aking ina at mailigtas ito, tao man o aswang si Sandro. Ilatag mong mapa. Pagkatapos palibutan mo ng mga kandila at sindihan. Mabilis ang naging kilos ni Leah. Alam na alam niya kung ano ang ginagawa. Pagkatapos noong mailatag ang mga kailangan sa gitna ng mesa, isang Swiss knife naman ang kinuha ni Ami mula sa strap na nakatali sa binti nito. Kailangan kong dugo mo, Anton. Dugo ko? Ang dugo mo lang ang meron tayo na magkokonekta sa inyo ng nanay mo. Hinawakan ni Cecilia ang kamay ko at inilahad ang aking palad. May tiwala naman ako sa kanilang dalawa na alam nila ang ginagawa nila ng sandaling iyon. Napasinghap na lang ako nang biglang hiwain ni Ami ang palad ko. Ikuyo mo, Anton. Hayaan mong tumulo sa mapang dugo mo. Sumunod ako sa sinabi ni Leah. Nakita kong dahan-dahang umagos ang dugo papunta sa isang direksyon at doon naipon lahat. Subalit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Yan ang nga bang sinasabi sa hula? Anong nakikita mo? Nasa malapit lang sina Sandro at ang nanay mo, Anton. Sabihin mo sa akin kung nasaan. Bahay, malapit sa plantasyon. Alam mo ba yun? Alam ko kung nasan yun. Sabahan mo ko at babawiin ko ang nanay ko. Hindi tayo maaaring magpadalos-dalos. Kailangan natin ng matinong plano. Dahil delikadong buhay ng nanay mo at nating lahat. Kung aswang talaga si Sandro, babalitaan kita kapag okay na. At oo nga pala, magbaon ka palagi na magagamit mong pangdepensa man lang kapag sinugod ka ng aswang. Asin, holy water, bawang, o kung anong meron ka. Iba na yung kahit papano, maipagtatanggol mong sarili mo. Umuwi ako sa bahay ng gabing yon na mabigat ang dibdib, dala ng labis na pag-aalala kay inay. Hindi ako pinatulog ng mga isipin kung ano na ang nangyari sa kanya. Ang tanging nagawa ko na lang ay tahimik na umiyak. Kung alam ko lang na wala na namang makakasama pa uwi, hindi na sana ako nagpauto kay bossing nung magyaya siyang mag-inom.
Natigilan ako sa paglalakad nang may marinig na naman akong malakas na tunog na parang pumapagaspas na mga malalaking pakpak sa ere. Tumingala ako at kaagad na kumabog ang puso ko nang makita ko ang wakwak na namang iyon. Tama ang hinala ni Nalia. Binalikan nga ako nito. Nagtatakbo ako ng mabilis para iligtas ang aking sarili. Pero hindi ako ganun kagaling para maungusan ng wakwak. Nagawa ako nitong abutan. Pagkatapos ay bigla itong bumaba at hinarangan ako. Hilakbot ang naramdaman ko nang tumitig sa akin ang nanlilisik niyang mga mata at lumitaw ang mga pangil ng umangil ito. Kung hindi lang nakialam ang babaeng yon, nung unang gabi pa lang sanang inatake kita, namatay ka na. Isa kang malaking sagabal sa buhay ni Norma at kontrabida sa pagsasama naming dalawa. Nakumpirma ng sinabi ng wakwak ang aming hinala. Para naman akong itinulos sa kinatatayuan nang makita ko itong nagpalit anyo at naging si Sandro. Sinugod niya ako at sinuntok sa muka. Lumabang ka, Anton! Labanan mo man lang ako bago ko kainin ang mga lamang loob mo. Pagkatapos, iuuwi ko ang tira sa iyong ina at ipapakain ang mga iyon sa kanya. Gagawin ko siyang tulad ko at magsasama kami habang buhay. Kung inaakala mo magtatagumpay ka, nagkakamali ka. Hindi kita hahayaang gawin niyo sa inay. Dinukot ko ang baon kong asin sa aking bag at gumanti ng suntok kay Sandro. Nalapnos ang balat nito sa muka nang madampian iyon ng mga butil ng asin. May ilang butil na pumasok sa mga mata nito na naging dahilan para hindi ito makakita ng sandaling iyon. Subalit alam kong wala akong laban mag-isa sa wakwak. Wala akong sapat na kaalaman para makipaglaban sa aswang. Kaya kinuha ko ang pagkakataong yun at nagtatakbo ako sa direksyon ng bahay ni Nalia. Sino yan? Lia, ako ito, si Anton. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang galing sa takbuhan ha. Anong nangyari sa'yo? Si Sandro. Siya nga ang wakwak. Sinugod niya naman ako. Lia, tama ka. Tama kayo. Gusto niya nga akong patayin. Diyos ko, Anton. Mabuti ito walang nangyaring masama sa'yo. Please, Lia. Tulungan mo ko. Hindi na ako makapaghihintay pa na mailatag ninyo ang sinasabi niyong plano para mabuksa si Sandro. Kinakabahan ako at natatakot ako sa kung anong maaaring sapitin ni Inay sa mga kamay ng wakwak na yun. Nagbanta siya sa akin. Napapatayin niya ako at gagawin niyang aswang ang inay ko. Lumuhod ako sa harapan ni Lia ng sandaling iyon. Desperado na akong mailigtas si Inay bago pa man siya gawing aswang ng hayop na Sandro na yon. Kung kaya ko nga lang, ako na lang ang sumugod ng mag-isa. Tumayo ka na dyan, Anton. Hindi mo kailangang manikluhod para lang makiusap. Tutulungan kita. Ako rin, tutulong. Tumalon papasok sa loob si Ami mula sa bintana. Lumapit siya sa amin na may nakasukbit na malaking bag. Iba't ibang armas na panlaban sa aswang ang laman noon na isa-isa naming dinampot para paghatian. Hindi maaaring pabayaan ko na lang kayo. Sasama bang iba? Sa kasamaang palad na sa kanya-kanya pang misyon ng ibang miyembro natin. Kaya hindi rin kita kaagad mauuhan kanina nang tumawag ka para humingi ng tulong. Ang advance mo mag-isip ha. Nakahingi ka kagad ng tulong. Kung mainipin ka, mas mainipin si Cecilia. Kakayanin naman siguro natin to. 3 tayo. 4, sasama ako. Baka nakakalimutan ninyo. Pero ano bang alam mo? Hayaan niyo ako sumama para mailigtas ang nanay ko. Si Inay na lang ang natitira sa akin. Hindi ako patatahimikin ng konsensya ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Pagkatapos, nakaupo lang ako rito. May punto naman siya, hindi ba? Hayaan na natin. Ikaw ang bahala. Basta sa akin ka lang palagi dumikit, okay? Yan ang gusto ko. Tayo na. Bago pa mahuli ang lahat. Tama bang hinayaan natin si Bonnie at Ate Ami lang ang sumugod doon? Paano kung hindi nila kayanin? Alam nilang ginagawa nila. Magaling ang mag-partner na yon. Hindi pa nila binigo ang organisasyon kahit kailan. Tsaka ganito talaga kami magtrabaho.
Hindi maaaring walang backup plan. At tayo ang backup plan? Oo. Kaya ihanda mo ng sarili mo sa kung anong posible mangyari mamaya. Eh kung ganun baka pwede naman akong humiling ng pabor. Ha? Anong klaseng pabor naman? Baka naman, pwede mo na akong sagutin. Alam mo na, baka mamaya, mapatay na ako ng aswang. Pero hindi ko pa rin natitikman ng matamis mong oo. Ano ka ba naman, Anton? Nasa bingit na lahat ng panganib ang buhay mo. Pero talagang naisip mo pa yan? Nakuha mo pa talagang umarot? Bakit naman hindi? Pasensya ka na, Lia. Isa ang ugali kong ito sa pagtitiisan mo kapag sinagot mo na ako. Oo na, sinasagot na kita. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng buwan, nakita ko ang pagguhit ng isang matamis na ngiti sa mga labi ni Lia. Para kong nakatungtong sa ulap ng sandaling iyon, nagkaroon ako ng dagdag na motibasyon para lumaban sa buhay. Mukhang nagkakainitan na yata. Anton! Lia! Dinagit ni Sandro si Aling Norma! Nanginginig ako sa takot nang makita ko sa itaas si Sandro. Lumilipad habang dagit ang aking ina noong walang malay. Napansin kong may mga hiwa-hiwa na ito sa katawan at may mga bahaging lapnos na. Sa malamang ay nakuha nito yon sa pakikipaglaban kina Ami at Bonnie. Pakawalan mo ang nanay ko! Sa tingin mo talaga, ay susunod ako sa kung anong sasabihin nyo sa aking nagawin ko? Hindi ko yung gagawin! Pangit ka na! Walang iya ka pa! Anong sabi mo? Siya ulo! Anton, walang mangyayari sa ginagawa mo. Lalo mo lang iniinis ang aswang. At ano ang tingin mo sa sarili mo? Isa kang inutil! Ha? Nakita mo na? Ikaw pa ngayon ang nainis. Bumaba ka rito, wakwak, at tayo ang magtutuos! Isa ka pang mayabang! Lampa ka naman! Babat! Magkakasunod na nagpaputok si Ami. Ngunit puro daplis lang ang tama ng mga bala sa wakwak dahil masyado itong mabilis kumilos. Hindi ko naman magawang gumalaw ng sandaling iyon, dala ng takot kung ano ang sasapitin ni Inay. Kung hindi ko mapapakinabangan si Norma bilang kasama ko sa buhay, walang sino man ang makikinabang sa kanya. Ako ang kakain sa kanya! At nakuha mo pong magka-love life ha? Sa kabila ng pangaaswang mo! Tumigil ka! Nasaan ang lubid? Nasa bag ko. Mabilis na kinuha ni Lia ang lubid sa bag ko at gumawa ng bilog sa isang dulo noon. Pinaikot-ikot yon ni Lia at ihinagis sa ere. Subalit dahil lumilipad ang wakwak, magalaw ang mga pakpak nito at nahirapan si Lia na maisabit ang lubid doon. Makailang beses na sinubukan ni Lia na mahuli ang pakpak ng aswang pero hindi nito yon magawa-gawa. Bonnie! Paputukan mo! Sige! Dahil sa pagbaril na ginawa ng kapatid ni Lia, ay bahagyang bumagal ang pagaspas ng mga pakpak nito. At sa wakas ay nahuli yun ni Lia ng tali. Magkatulong naming hinila iyon pababa. Mautak ka talagang bata ka! Dapat talaga, kinain na rin kita nung maliit ka pa! Ikaw? Ikaw ang pumatay sa magulang ko? Sino pa ba, ha? Hayop ka! Nabitawan ni Sandro si nanay at nagpagulong-gulong sa lupa. Nang bumagsak ang aswang, ay kaagad naman itong sinugod ni Bonnie. Dinaganan nito ang wakwak at pinagsasaksak ng hawak nitong matilos na bagay na gawa sa kawayan. Habang ako naman ay kaagad na nilapitan ng aking inang wala pa ring malay at binuhat papunta sa ligtas na lugar. Binuhat ko si inay at tumakbo palayo. Kasunod noon, narinig ko ang malalakas na sigaw ng mga kasama ko at pag-angil ni Sandro. Hindi nagtagal narinig ko ang sigawan ng tatlo. Nagbubunyi. Sa amin ang tagumpay ng gabing iyon. Kumusta ng trabaho mo roon sa tubuhan, anak? Maayos naman po, inay. Medyo nakakapagod lang kapag maraming pinapagawang paperwork si bossing. Pero kinakaya naman, nay. Huwag mo naman sanang mamasamain ano. Ngayong magnobya na kayo ni Lia. Ano na bang plano mo sa buhay?
Alam kong may kakayahan ka ng magdesisyon para sa sarili mo. Pero nanay mo pa rin ako kaya gusto kong malaman kung... Mag-aasawa na ba ako? Oo anak, ganun na nga. Ano ba ang gusto ninyo? Aba bakit ako? Kung ako kasi ang tatanungin mo, kung saan ka masaya doon ako. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, karapatan mo naman ang maging masaya sa buhay. Naks naman. Anak, seryoso ako. Balo ko pong magpatuloy ng pag-aaral muna. Mabait yung si Bossing, Nay. Alam ninyong, nung malaman niyang napatigil ako ng pag-aaral, nanghinayang siya. Kaya inalok niya ako ng full scholarship. Kapalit nga lang noon, kailangan ko magtrabaho sa tubuhan ng mga 5 taon. Talaga anak? Opo, Totoo Inay. ba yan? At habang nag-aaral ako, may trabaho pa rin ako sa kanya. Pero flexible naman. Sabi nga ni Lia, kakayanin ko naman daw na maging working student. Napakaswerte mo namang tunay, Anton. Halika nga rito. Niyakap ako ni inay. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang higpit ng yakap niya sa akin ng sandaling iyon. Dama ko sa yakap niya ang labis na pagmamahal niya para sa akin at ang pagsisisi nito sa pangiiwan sa akin. Gabi-gabi pa rin ay iniiyakan nito ang nagawa. Pero naintindihan ko naman yon ng lubos dahil nagayuma lang naman ito ng wakwak na si Sandro. Mabuti na lang at nagtagumpay sina Lia na mabuksa ang aswang. Hindi pa man nauubos ang mga kalahi ni Sandro, tumahimik naman ang Baryo Bato maski paano. Nay, hindi nga tayo natepok ng aswang. Pero mukhang sayakap mo naman eh. Mawawalan ako ng hininga. Ikaw talaga. Ang mabuti pa, likumin mo na ang mga sinampay natin dahil mukhang uulan na oh. Tuyo ng mga yan, baka mabasa pa. Ako naman ay magluluto muna ng makakain natin sa merienda. Pinapupunta ko ritong magkapatid tsaka yung isa pa na, hindi ko na maalala ang pangalan eh. Si Ami po. Ate Ami. Ayun. O siya, sige na. Maglikom ka na ng mga sinampay. Pumasok si inay sa bahay habang ako naman ay sumunod sa utos niya. Nililikom ko na ang mga sampay na kumot at bedsheet nang biglang dumating si Lia. Nakasuot ng floral na dress, nakalugay ang mahabang buhok at may kaunting makeup. Hi, Anton. Ang aga mo ah. Magluluto pa lang si inay ng kakainin natin. Okay nga yun na maaga ako eh. Tulungan ko na rin siya magluto. Ay hindi, wag na. Sa ganda mong yan. Pagkatapos maghamoy ulam ka lang. Loko ka ha? Di naman kita binubola. Totoo naman sinasabi ko. At bawat araw na dumadaan, paganda ka ng paganda sa paningin ko. Ganyan palang epekto sa'yo ng mga kalmot ng aswang. Grabe ka naman sa akin, oh. Pero salamat na lang din sa aswang. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Ay si OA. Kahit naman hindi kita iniligtas kay Sandro, makikita pa rin naman tayo. Magkatapat lang ang bahay natin oh. Pero baka hindi mo naman ako pansinin. Paano mo nasabi? Hindi kasi ako kasing astig mo. Alam mo namang secret lang natin ang tungkol dyan ah. O sige. Hindi ko pagsasabihan sa isang kondisyon. Ano na naman? Alam mo naman kung paano ko patahimikin. Hindi ko na natapos pa ang sinasabi ko ng sandaling iyon nang bigla na lang akong kabigin ni Lia at gawaran ng isang matamis na halik sa mga labi. Subalit hindi yun nagtagal dahil naramdaman kong pumapatak na ang ulan. Anton, hindi ba't sinabi ko na sa'yong likumin mo ang mga sinampay? Ikaw talagang bata ka oh. Lagot. Magkatulong naming nilikom ni Lia ang mga natitirang sinampay at pumasok sa loob. Napagdesisyonan namin ni inay na hindi na kami aalis sa baryong ito. Sa kabila ng mga masasamang pangyayari, itinuring namin na yung daan para makapagsimula kami ng panibagong buhay. Tama lang po yun, hindi ba? Hanggang dito na lang, gumagalang. Anton.
O diba, tunay nga na nakapangingilabot ang naging karanasan ni na Anton at ng kanyang ina nang mapadpad sa baryong iyon. Gusto lang naman ng tahimik na buhay ng magnanay, diba, na malayo sa kanyang mapang-abusong ama. Pero gano'n na lang talaga yung sinapit nila, kawawa naman. Pero sa kabila nga ng lahat ng yun, nakakatuwa na napagtagumpayan pa rin nila yung mandilim na bahaging yon ng kanilang buhay, diba? Ang pinakamahalaga lang naman sa lahat ay handa silang magsimulang muli. Anton, kung nakikinig ka man, ang sagot sa tanong mo kung tama lang ba ang ginawa ninyo? Oo, tama yan. Lahat naman tayo deserve ng second chances sa buhay. Kahit pa nga ba ilang chances na yan. Kung yun ang kailangan para makamit natin ang payapa at masayang buhay, ang kwento mong ito, Anton, hindi lang to ordinaryong kwento. Alam mo yung may dala tong kurot, lalo na kung titignan ang pinagdaanan ninyong mag-ina bilang isang pamilya. Napakahalaga kasi sa isang pamilya na naroon ng pangunawa, na open tayo sa komunikasyon at higit sa lahat, handa tayong maghilom sa mga sugat ng kahapon. Hindi ito madali alam naman natin yung lahat. Pero sabi nga, sa tamang oras, maghihilom ang mga sugat. Hangad ko, Anton, na makamit ninyong mag-ina ang masaya at tahimik na buhay na inyong pinapangarap. And sana, kung meron man sa ating mga tagapakinig na may ganitong pinagdaraanan sa mga sandaling ito, makapulutan ninyo ng aral ang kwentong ito ni Anton. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Ako po si DJ Yummy. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Aswang Radio.